Ayaw mo katumbas yan ang maniwala. pagkahubad ni Kristo. Ang pagkahubad ni Kristo sa Wala kanyang na. Diyos. Katunayan Wala dyan na. na ipapako siya dundo sa cross. Ang Diyos, hindi na ipapako yan. Ha? Yan ang O sige, katangahan ng sige, sige, doktrina sige. ng Iglesia Sabi Katolika. sabi mo, ang Diyos hindi napapako. Ang tanong, Oo, nung si sige. Kristo Hanapin mo. nung si Kristo ay ipinako sa krus, Diyos siya ba nang ipako o hindi siya Diyos? Jundo, nag-anyong alipin. Hindi yan ang tanong Hindi ko. mo sasabihin, Diyos. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa iyo Yun ang sagot ko. ang tanong ko sa iyo nang si Yun ang sagot ko. Kristo ay ipako sa krus, Diyos ba siya o hindi Diyos? Hindi niya inaring tanang na napagkapatas sa Diyos, kaya hindi siya Hindi, pwedeng sagutin. magiging Diyos sa oras na yon. Hindi siya pwedeng magiging... Bro. Mayroon ba naman Diyos na ipapako? Pambihira naman, no. Bro, ang tanong- Sentido ko muna lang yan, Jondo. Sentido ko muna lang yan. Ang Diyos hindi pwedeng ipako ng tao yan. Hindi pwedeng ipanganak ng tao, hindi siya pwedeng ipako. Ang ipinako, Jondo, katawan. Sige. Katawan. Tulad kung ano man ay pinanganak ni Maria, ganun din yun na katawan, ay katawan din yung ipinako. Ang Diyos Sige, doon sige. hindi Tanong. Hindi Ang lumikha ng buhay, Diyos o hindi Diyos? Sagot. Diyos. Diyos lumikha ng buhay. Yung lumikha ng buhay na Diyos, napatay o hindi napatay? Jundo, ang lumikha ng buhay hindi napatay. Kung mabasa ko letra por letra na napatay ang lumikha ng buhay, aminin mo talo ka talaga. Kung mabasa mo na Kung mabasa letra por letra na pinatay nila ang lumikha ng buhay, talo ka na talaga. mali pagkaunawa mo. Sige. Kung anong mali? Ikaw ang nagsabi, ano hindi ba- mapatay. Bro, alin ang totoo? Yung mababasang Tama pinatay ang lumikha ng buhay o yung sabi mo hindi mapapatay? Kasi bro, ang lumikha ng buhay, ang Diyos talaga ang Oh, Ama. mapatay o hindi mapatay? Katulong lang si Kristo. Hindi, na lumikha. hindi tanong. Hindi, sandali lang. Sige, sige. Katulong lang siya ng lumikha, manggagawa si Kristo. Silang mag-ama ang gumagawa, nandyan si Kristo. Hindi mo pwedeng ipaangkin lahat kay Kristo na siya yung lumikha ng buhay. Pambihira ka. Hindi siya talaga ang lumikha, kundi ang Ama. Si Kristo ay kasama ng Ama. Huwag mong Sige. iligaw yung ano, Sige, nakikinig, huwag mong iligaw. Sige, next question. Yung lumikha ng buhay na pinatay, yun ang Ama. Hindi. O sino yung lumikha ng buhay na pinatay? Ang naglalang ng tao ay yung Diyos Ama. Hindi, yung lumikha Kung ng buhay magsasalita- ba? Bro, yung lumikha ng buhay na pinatay, sino yon? Bro, yung lumikha ng buhay na sinasabi sa bagong tipan, hindi yun ang lumikha na lumalang. Iba yun. Hindi, Iba sagutin yung mo ba? lumalang Sagutin na mo. ibig sabihin. Sino yung Iba yun. Ross, sagutin mo tanong ko ha. Sino yung lumikha ng buhay na pinatay ayon sa Biblia? Kung yung tinatanong mo, si Kristo yan. Si Kristo. So si Kristo na lumikha Diyan si Kristo na lumikha ng buhay, Diyos o hindi Diyos? Diyos si Kristo. Oh, si Kristo Ngayon, bilang Diyos na lumikha Oo. ng buhay, napatay o hindi napatay? Bago ko sagutin yan, ano ba ang pagkakaunawa mo sa lumikha ng buhay? Yun nga, Diyos. Hindi. Ano? Ano ang pagkakaunawa mo sa salitang lumikha ng buhay? Naglalang, lumalang ng tao? Hindi. Yung lumikha ng buhay. Lumikha Oo. nga ng buhay eh. Ang tanong, yung lumikha ng buhay, bro, kinonfirm mo ha? Yung lumikha ng buhay, Diyos yun. Hindi ba? Dahil pinako sa krus yung lumikha ng buhay, namatay o hindi? Namatay, ang nakasulat dyan ay namatay ang lumikha ng buhay. Ayun! Kung Umamin, talo ka na. Talo ka na. Hindi. Sabi mo kasi kanina, hindi guni-guni mapatay. mo lang yan. O, ulitin ko. Guni-guni mo Nung lang yan. ipako si Kristo sa cross, Diyos siya o hindi Diyos? Diyos yun. Oh, Diyos. Nung Diyos si Kristo. Diyos si Kristo. Diyos si Kristo. Nung isilang Kristo siya ay ni Diyos. Maria, Diyos siya o hindi Diyos?
Nung naipanganak na Diyos yun. Tinatanggap Diyos, ko oh. yan. Dahil Diyos pala siya ng isilang, ano ang tawag mo sa babaeng nagsilang ng Diyos? Ina ng Diyos o hindi ina ng Diyos? Hindi ina ng Diyos kasi ang Diyos hindi pinapanganak. Kung Ganun lang kasimple. ikaw ang nagsabi, ulitin ko ha, ikaw ang nagsabi ha, ikaw ang nagsabi, nung isilang si Kristo, Diyos ba siya ng isilang o hindi? Anong sagot mo? Nung naipanganak siya, Diyos siya. Diyos siya ng Ang ipanganak. ang ipinanganak ay katawan. Hindi Diyos, Katawan. hindi Diyos. Ang ipinanganak ay katawan. Hindi Diyos ang katawan, Bakit? hindi katawan yon. Hindi katawan ng Diyos dahil kung sasabihin mong Diyos, ang Diyos Yung ay katawan, bro. espiritu. Yung Dali lang. katawan, Dali yung lang. katawan na isinilang ni Bago. Maria. Yung katawan na isinilang Diyos ni yun. Maria, yun ba ang sinasabing anak ng Diyos? Sa Galatia 4:4? Ang ipinanganak ni Maria ay laman, Hindi. yung katawan. Yung laman na ipinanganak ni Maria, yun ba ang anak ng Diyos ayon sa Galatia 4:4? Ayon sa Galatia 4:4, ang ipinanganak, babasahin ko muna. Sige. 4:4. Galatia 4:4, Babasahin. basahin mo. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ang sinugo ng Diyos ang kanyang anak na pinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yan. Biro mo ba naman? Yan. Biro mo ba Oh, naman? yan. Ganito. Okay. Ganito, Jondo. Ito ang tanong ko. Papaliwanag. Yung Papaliwanag lang ako sandali. laman na sinasabi mo na ipinanganak ni Maria, na isinilang ni Maria, yung laman, yun ba ang anak ng Diyos o hindi? Ay, hindi. Ha? Ako naman. Paano man magiging laman ng Diyos? Basahin mo nga yung Galatia 4:4. Sino ang isinilang Tama. ng babae? Oh, tama. Babasahin ko ha. Datapwat nang dumating ang kapanahunan na sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Oh, yung kanyang anak, Diyos o hindi? Sandali lang. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Oh, yun, tanong. Yung ipinanganak, yung ipinanganak ng babae, sabi mo laman. Yung laman na ipinanganak ng babae, anak ba yun ng Diyos o hindi? Ang anak, Jondo, ang Diyos na sinasabi kong hindi kasama, yung espiritu, yung laman. Ano lang espiritu ipinanganak. hindi kasama paano? Ano bubuhay kung wala espiritu? Anong tawag sa tao walang Jondo. espiritu? Di ba patay? Laman ang ipinanganak, hindi Yung laman na Diyos. yung laman na ipinanganak ni Maria, anak ba yun ng Diyos o hindi? Kung Kristo, anak niyo ng Diyos. Pero yung Bro, laman wag niya, mong ihiwalay yung Kristo at ang anak ng Diyos kasi iisang tao lang yan eh. Isang persona lang yung anak ng Diyos at si Kristo. Wag mong paghiwalayin. Yung laman na sinasabi mo, bro, yung laman na Jundo. sinasabi mo, bulag-bulagan ka, Jundo. tanga-tangahan ka pa rin eh. Bro, Hoy, ungas. yung Ang nanganak, hoy, ungas, ang nanganak ng Diyos, ang nanganak ng Diyos anak ay ang Diyos Ama, hindi si Maria. ulitin ko ang Ikaw tanong ang ha, tanga. yung sinasabi Ikaw ang tanga. yung sinasabi mong laman na ipinanganak ng babae, anak yun ng Diyos o hindi? Anak ni Maria yung laman. Sa Galatia 4:4, sinabi mo dyan na anak ni Maria ang papanganak? Oh, nakalagay dyan, pinadala ng Diyos ang kanyang anak. O ano yun? Ibig ba sabi- Hindi. Bro, ibig ba wag mong sabihin, baluktutin. Jundo, Bro, wag mong baluktutin yung hindi ko talata. binabaluktot. Bro, wag mong baluktutin yung Jundo, talata. Ayun sa, dito test talata. Hindi ko binabaluktot Sabi ang mo. talata. Ang katawan ni Kristo Jundos galing sa lupa, hindi galing sa langit. Ang ipinanganak ng Diyos ay Saan yung nababasa na ang Espiritu. katawan ni Kristo galing sa lupa? Oh, bakit mo babasahin? Talaga sa lupa na galing yun. Ulitin ko ha. Ulitin ko ha. Tanga mo magtanong. Yung laman. Yung Alam mo, laman. walang laman ng Tumahimik tao ka muna. na Hindi galing hindi sa ka langit. nakakaintindi kasi sinasabayan mo ko eh. Yung Ikaw laman. ang ano. Yung laman na isinilang ng babae ayon sa Galatia 4:4.
yung laman na isinilang ng babae, anak ba yun ng Diyos o hindi? Anak ni Maria, hindi anak ng Diyos yun. Mababasa ba sa Galatia 4:4, anak ni Maria ang isinilang ng babae? Ano? Mababasa ba sa Galatia 4:4, anak ni Maria ang isinilang ng babae? Anak ni Maria yun. Basahin mo nga ang Galatia 4:4, anak ba ni Maria ang isinilang ng babae? Ano anak? Anong babae? Babae. Ang pinanganak ni Maria, lalaki yun. Ano ang isinilang? Tignan mo, bingi-bingihan na, tanga-tangahan pa. Ilabas ko yung talata. Galatia 4:4. Talagang dito ka maiipit kasi binabuloktot mo eh. Nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Ano ang ipinanganak ng isang babae ayon sa talata? Katawan. Katawan. Anong katawan ito? Napakasimpleng tanong. Itong katawan na ipinanganak niya, anak ba ng Diyos o hindi anak ng Diyos? Hindi, kasi anak ni Maria. Pambihira. Mababasa ba sa Galatia 4:4, anak ni Maria ay pinanganak ng isang babae? Hindi mababasa, Jundo. Ano ang mababasa sa Galatia 4:4? Bro, ano ang mababasa sa Galatia 4:4? Anak ba ng Diyos ang ipinanganak ng babae? O anak ni Maria pinanganak ng babae? Babasahin ko, datapwat nang dumating ang kapanahonan ni sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ano ba yung ipinanganak? Katawan ni Maria, hindi ang pagka-Diyos. Ha? Dinadala niya. Ang ipinanganak katawan ni Maria? Ano bro, ang ipinanganak bro, katawan ni Maria? Ang ipinanganak ni Maria ay katawan. Yung katawan na ipinanganak ni Maria ng babae, yung katawan na ipinanganak ng babae, anak ba yun ng Diyos o hindi? Anak na ni Maria, hindi nga eh. Hindi, kasi anak ni Maria yon. Mababasa ba sa Galatia 4:4 na anak ni Maria ay pinanganak ng babae o anak ng Diyos ay pinanganak? Bro, wag ka munang sasabay sa akin, hindi pa ako tapos eh. Kaya hindi ka nakakaintindi. Ulitin ko tanong ha. Ano ang mababasa sa Galatia 4:4? Anak ng Diyos ba ang ipapanganak ng isang babae? O anak ni Maria ang ipapanganak ng isang babae? Ang mababasa, Jundo, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Pakinggan mo ha. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ibig sabihin, galing sa langit. Isinugo yon, espiritu yon isinugo. Ngayon, nung ipinanganak ni Maria sa lilim ng Espiritu Santo, na ipinanganak ng isang babae. Sino, bro? Sa Galatia 4:4, sino tinutukoy dito na ipinanganak ng isang babae? Yung katawan ni Kristo, yung laman. Saan nabasa dyan? Basahin mo nga, Galatia 4:4, meron ba dyan? Jundo, literal, wala kang mababasa dyan. Pero mauunawaan mo ang pinanganak ni Maria, hindi katawan ng baboy, katawan ng tao. Ito, balikan natin ha. Babasa ko sa salit ng ibang salin. Babasa ko na ibang salin. Ulit na lang yung tanong mo eh. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ikaw yung lumabalang babaluktot. Maganda to kasi harapan, naka-record, binabuluktot mo talata. Ito ha. Jundo, hindi ka makakalusot. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae. Sino pinanganak ng babae? Anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos? Ang sinugo ay anak. Hindi yan tanong ko. Ang tanong sabi dito, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae. Tanong, yung ipinanganak ng isang babae, anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos? Si Kristo, anak ng Diyos yun. Ulitin ko ha. Ang ipinanganak ng babae, ayon sa talatang ito, anak pa ng Diyos o hindi anak ng Diyos? Anak ng Diyos. Dahil anak ng Diyos, ang isinilang ng babae, ang anak ba ng Diyos na isinilang ng babae, Diyos o hindi Diyos? Jundo, Diyos yan. Diyos, dahil ang okay.
Diyos, Sandali okay. lang, sandali lang, Diyos, wag ka- okay, sandali lang. okay. Sandali Sumagot lang, ka na. Huwag ka munang magsasalita. Ay, kung ayaw mo Kawawa naman, umamin ka na. Hindi ka Diyos, sabihin ang mo, anak ng hindi ka Diyos, makakalusot. bro, ang anak ng Diyos, sabi mo Diyos yon, pinanganak ng babae, ano ang tawag mo sa babaeng nanganak ng anak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Hindi nga Diyos yung pinanganak. Ina siya ng hindi Diyos. Kasi ang nakasulat, ina ng Panginoon. Bro, Ganun yan, Junjo. wag sirado ang isip mo. Alam ng mga tao ang mga sagot mo, palusot ka lang eh. Bro, hindi siya. Kawawa ka naman. Sinusuri Bro, ko lang. kawawa ka, anong baluktot? Ikaw yung nang babaluktot. Baluktot mong katuwiran. Bro. Kasi ang nakasulat. Ikaw yung nang babaluktot. Inamin mo na kasi. Ang ipinanganak ng isang babae, anak ng Diyos. O ngayon, yung anak ng Diyos na ipinanganak ng babae, Diyos ba yon? O Diyos, inamin mo rin Diyos. Ngayon, ano ang tawag mo sa babaeng nagsilang ng anak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Bigla ka namang aatras. Ikaw ang gumagawa ng self-contradictory mo. Ano ka ba? Baliwala bro. Wag ka nang madahilan bro. Nakita na eh. Ikaw na mismo kumukulo sa sarili mo eh. Para kang tanga eh. Kinukontra mo sarili mo eh. Wag na. Ayaw ko na pakinggan yung mga palusot mo. Ayaw ko na marinig yung mga palusot mo kasi inamin mo. Yung ipinanganak ng babae, anak ba ng Diyos yun? Sabi mo, oo. Yung anak ng Diyos na ipinanganak ng babae, Diyos ba yun? Sabi mo, oo. Dahil kinonfirm mo na Diyos ang ipinanganak ng babae. Anong tawag mo sa babaeng ng anak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Bigla kang babaliktad, ina ng katawan. Bro, ayoko na pakinggan yung reasoning mo kasi nagpapalusot ka na lang. Nahuli ka na ni Jared, ayaw pa maniwala eh. Ang ginagawa mo na lang eto. Gusto mo basahin letra por letra. Yan ang fallacy. Ang tawag dyan, fallacy of argument from silence. Ang tawag dyan, Larry Silva. Sasabihin mo, wala. Kasi hindi mo nabasa letra por letra, ina ng Diyos. Hindi ba sabi ni Soriano, huwag kayong ganyan kumamit ng Biblia? Narinig mo yung sinabi ni Soriano na yon? Alabado. Iparinig ko sa iyo ha. Natin na nakasulat. Iparinig ko sa iyo. Ito. Ina ng Panginoon. Lare, makinig ka. Huwag kang maingay dyan. Wala, Makinig ka. hindi kita pwede susundin sa gusto mo, Jundo. Hindi pwede. Sabi ni Soriano, sabi ni Soriano. Siya mismo nang sabi nito. At sana naunawaan mo. Kaya lang, di natin talaga matatapos pang usapan to. Mahabang paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra eh. Para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel eh. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Wag mo na kasing kontrahin. Wag mo nang kontrahin. Sinabi ni Brother Eli. Wag mo nang kontrahin. Sinabi ni Brother Eli, Jundo. Tamang sabi ni Brother Eli. Sabi niya, ang Biblia may lohika. Gamitan mo ng utak. Puro ka letra por letra. Ewan na. Ay na kita marinig. Tama sinabi ni Brother Eli. Ayaw, kaya na kita pakinggan. Tama yung sinabi ni Brother Soriano. Minamali mo lang ang pagkakaintindi. Hindi, ikaw ang nagmamali. Sinabi mo na nga eh. Inamin mo na eh. Anak ng Diyos ang isinilang ng babae. Yung anak ng Diyos na isinilang ng babae, Diyos yun.
Therefore, kung Diyos ang isinilang ng babae, anong tawag mo sa kanya? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Bigla kang babaliktad kasi ang gusto mo, mabasa letra por letra. Hindi ba naghanap ka letra por letra? Tama. Oh, ngayon, si Soriano ba sang-ayon sa letra por letra base sa video? Ano? Ang sinabi ni Bradley, tama yon. Hindi ako tutol doon. Oh, ito niya nga. Sabi niya, may lohika, may sentido, may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa. Kaya huwag kang maghanap ng letra por letra, ina ng Diyos. Kasi ang nakasulat doon, ina ng Panginoon. Yung Panginoon na may ina, Diyos yun. Ikaw ang nagsabi mismo. Wag na. O kung ano na sa'yo eh, pambabawi na lang sa kahihiyan. Bro, yung ginagawa mo na lang na yan, pambabawi sa kahihiyan. Si Soriano na mismong sumasampal sa'yo, bingi, tanga-tangahan ka pa rin. Naku eh. Bro, sige, tuloy mo na lang yung pagkasirado ng isip mo. Total, diyan ka mapapahamak. Papahamak ka dyan, bro. Kung tuloy mo siya saradong isip mo. Tingnan mo si Jared. Binuksan ang isip niya. Tingnan mo sa katotohanan. Ikaw na ayaw magbukas ng isip, nandyan ka pa rin sa kasinungalingan. Wala na ako pa na para makinig sa'yo. Hindi na kita naririnig na ano na ako sa'yo kasi tanga-tangahan ka eh. Wala akong papala sa'yo eh. Sige na, huwag ka na mag-effort pa. Hindi na kita naririnig bro, huwag ka na mag-effort pa dyan. Sige bro, bye-bye bro. Kawawa ka naman. Natalo ka ni Jared. Naipit ka sa reasoning mo. Si Soriano pa mismong sumampal sa'yo. Ulitin natin. Ano nga ang sinabi ni Eli Soriano? Balikan natin ito. At sana naunawaan mo. Kaya lang, di natin talaga matatapos pang usapan to. Mahabang paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra eh. Ayan, maliwanag dyan. Ayaw ni Soriano naghahanap ng letra por letra. Kasi yung kalaban niya dito naghahanap ng letra por letra, si Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Letra por letra yun. Sabi niya, huwag ganyan kung gumamit ng Biblia. Tapos ikaw magle-letra por letra ka, ano ka? Ha? Oh, tuloy. Para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Wala. Letra por letra, Ah. si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel eh. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Oh, wag kayong ganyan. Tapos ikaw ganyan ka. Letra por letra. Ina ng Panginoon. Inamin mo, yung Panginoon, Diyos yun. Edi ina ng Diyos. Ano ka ba? Inamin mo yung Panginoon, Diyos yun eh. Edi ina ng Diyos. Ina ng Panginoon. Ina ng Panginoon. Yung Panginoon may ina. Yung Panginoon ba, hindi espiritu yon? Ano ka ba? Yung Panginoon may ina. Edi yung Panginoon, Diyos. Edi, Diyos may ina. Ano ka ba? Bingi-bingi, tanga-tangahan ka pa rin eh. Inaamin mo na eh. Inaamin mo na eh. Babawi ka pa eh. Sabi ni Soriano, huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. Kaya huwag kang maghanap ng letra por letra. Puro ka letra por letra. Wala. No? Hindi na kita naririnig bro. Hindi na kita naririnig. Huwag ka na mag-effort. Hindi kita naririnig kasi naipit ka na ni Jared. Natalo ka na ni Jared. Ngayon, umaamin ka na. Bila ka namang babawi. Para kang atras abante. Bro. Bye bro. Hindi na kita naririnig. Paalam na sa'yo. Sensya ka na ha. Wala na ko ng gana eh. Kasi napaka-hina ng kukote mo eh. Inamin mo na, babawiin mo pa. Babay na bro. Wala akong narinig sa'yo. Sige, paalam. Wala akong naririnig. Paalam sa'yo, paalam. Kawawa ka naman. Kawawa naman, babawi pa. Nahuli na nga, babawi pa. Ay, nako.
Iwan ko na lang sa iyo, Larry.